Okay, so pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa pagtaas ng premium ng PhilHealth. Kasi marami pong mga OFWs ang naloloka ngayon na itinaas, no? Itataas ang PhilHealth contribution at gagawin itong mandatory para sa mga OFWs. So, yaan po ang gagawin natin. So, hello sa inyong lahat, mga kapatid, kapamilya at kapusong convincers. Maraming salamat sa pagtutok sa inyo, pagtutok ninyo ngayong araw at sana ay makapagbigay tayo ng serbisyo at paliwanag tungkol dito sa PhilHealth controversy na ito, no? Kung bakit ba tinataasan ng ganyang kataas ang ating PhilHealth contribution, no? Ang iniisip nga ng mga OFWs ay sila lang yung apektado nito, pero actually lahat po tayong mga Pilipino ay apektado nito. Okay. So, pulsuhan po natin ang ating mga convincers, no, nakasubaybay sa atin. Meron pong nag-private message sa akin kaya hindi ko mailagay kung sino siya, no. At ang sabi niya sa akin ay, Sir Vince, question about the mandatory 3% for PhilHealth ng mga OFW. Law na po ba siya? Sabi niya, no. So itago na lang natin siya sa pangalang Katrina. Okay, so si Katrina, sabi niya, batas na po ba yan, Sir Vince? At ang sagot po dyan ay, yes, ito po ay batas, no? At yan po ay talagang malaki ang epekto sa atin, no? So may both negative and positive effect siya sa atin. At tama, ito na nga po ay batas na. May isa rin pong nag-private message at ang sabi niya ay, should OFWs continue to contribute to PhilHealth? And is the amount for the contribution justified? Okay. So yan po kasi ang isa sa mga controversies na hinaharap natin ngayon, no? Ang magiging mandatory para sa mga OFWs yung PhilHealth at ito ay 3% ng kanilang basic salary up to 60,000 pesos for 2020. At yan po ay marami ang nagre-react at nakikita po talaga natin sa social media, napupuno ang ating inbox, no, ng mga questions and clarifications regarding this. Kaya nga po ay ipinagpaliban ko din ng ibang mga ibang mga topics ko para magbigay daan dito. Okay. Okay. So, at ito naman yung mga nagsabi, no, na nag-comment sa ating post at pwede kong ilagay ang kanilang mga pangalan dahil ito naman po ay public post. So sabi ni Archkey Competente, Sir Vince, pakicheck po halos lahat ng comments namin mga OFWs at pakibigyan ng pansin about sa PhilHealth premium contribution na ito. Malaking kalokohan na po ginagawa ng gobyerno sa aming mga OFWs. Naku, ang lalim ng hugot, ano? Talagang marami talaga ang trigger. Marami ang trigger dito sa ano, no? At sinasabi na ang pakiramdam ay niloloko tayo ng gobyerno. So, i-recognize po natin lahat ng mga feelings na yan dahil sa pagtalakay po ng mga topics na ganito, kailangan i-recognize natin ang feelings para pag ma-recognize natin ang feelings, then we can think clearer. Okay? So, Artsky, ako I recognize your feeling, mukhang mayroon ka talagang frustration at pakiramdam mo nga ay linloko ka ng gobyerno. So susubukan natin na ipaliwanag ngayon, no, ng mahinahon at hindi tayo naninigaw, walang gano'n, no? At papaliwanag natin maayos kung ano ba itong nangyayari, no? So bibigyan natin, magzo-zoom in tayo sa smaller picture as OFW at ang epekto nito sa inyo. Tapos, magzo-zoom out naman tayo sa broader picture ng buong sambayanan natin. Okay? Sabi ni Sandy, grabe yung 3% mandatory contribution na yan. Ni hindi nga magagamit abroad yan. May binabayaran din kaming medical insurance dito sa abroad, ha? We OFWs must act as one against this. Ang kapal ng mukha ng PhilHealth, sa gitna talaga ng krisis, nilabas ito, mga linta. Diyos ko, talaga naman si Sandy. Okay, Sandy ha, relax ka lang dyan. Ang blood pressure mo, umabot na yata hanggang dito sa Pilipinas. Hinay-hinay lang. Siyempre, pag nasa-stress tayo, talagang tumataas ang blood pressure. Naku, baka may masama pang mangyari sa atin. Kaya, breathe in, breathe out, no? Inhale, exhale. Yan po yung gagawin natin. Pero tama ba yung sinasabi ni Sandy na
hindi nagagamit abroad ang PhilHealth. So, sasagutin natin yan ko, hindi pa talaga nagagamit ang PhilHealth abroad? O baka hindi lang natin alam ang proseso. Tapos ang sabi dito pa ay, mukhang sa gitna talaga ng krisis nilabas ang ito, no? So I think yung paglalabas ng ano na to, no, ng 3% mandatory contribution na ito ay mukha nga talagang namali ng timing kasi nasabay pa talaga sa pandemic ngayon, no? Na ngayon ay nararamdaman ng lahat ang kawalan ng income dahil sa lockdown, no? Maraming mga naapektuhang OFWs dahil sa ECQ na mga ipinapatupad sa anumang panig ng mundo. Okay. At ang panghuli, si Gabriel Lopez, sinasummarize niya ang lahat, no? At ang sabi niya ay, this is mandatory robbery. Oh, di ba? Hanet ang pagsasummarize ni Gabriel. Mandatory robbery ang kanyang description. And I think yaan ang pakiramdam ng marami nating mga OFWs, lalong-lalo na ngayong panahon ng kagipitan, marami ang hindi nakakapasok sa trabaho, kulang ang naipapadala sa Pilipinas, tapos biglang bubulagain tayo ng PhilHealth na, uy, may 3% tayo na kailangang bayaran, mandatory, na babayad sa PhilHealth maximum ng 60,000 pesos na monthly basic salary. Okay. So, ang gagawin ko po ngayon ay iisa-isahin natin yan, no, na ipapaliwanag. At ako, mukhang itong next table na ipapakita ko ay baka mas lalo pang tumaas ang inyong blood pressure. Dahil po, yung 3% na nakita ninyo ay applicable lang for 2020. Diyos ko, ito na. Every year until 2020 ay tataas po yan ng 0.5%. So, pagdating ng 2024 to 2025, ang babayaran na po natin as percentage ay aabot ng 5%. So, 2020, 3%, 2021, 3.5%, 2022, 4%, 2023, 4.5%, and 2024 to 2025 ay 5%. Do, lagulat kayo, no? Yan po ay nakalagay talaga sa implementing rules and regulations ng Universal Healthcare Law natin, no? At yan ay isa talagang malaking adjustment na mangyayari sa atin. So, pero i-breakdown natin ito para mas maintindihan natin, okay? So, kung titignan ninyo, starting 2020, ang maximum monthly basic salary na magbabasehan ng ating contribution ay magiging 60,000 pesos na. This is from 50,000 pesos noong 2019. Okay, di ba? Tapos, every year ay tataas po ito ng 10,000 pesos hanggang sa umabot ng 2025 at ito ay magma-maximum ng 100,000 pesos. O, di ba? So, habang lumalaki yung hanggang 2025, aabot ng 100,000 pesos ang kailangan natin na ang maximum monthly basic salary natin. Okay? Kaya yun pong monthly premium natin, yung monthly premium natin ay magbabago din according to our salary. So, ngayong 2020, ito po ay maximum na 300 pesos. Minimum na 300 pesos at ang maximum contribution naman po every month ay 1,800 pesos. Pero, pagdating ng 2020, ang minimum na ay 500 pesos at ang maximum ay 5,000 pesos per month, no, na contribution sa PhilHealth. Okay. Mas nanggagalaiti ba kayo ngayon? Hindi. Bear with me and I will explain this to you point by point, no, para talagang ma-appreciate natin ano ba itong nangyayari ngayon dito, no? So, yan, nakikita natin, no? Mag-greet na lang naman po kayo muna bago kayo magsabi, no? Sabi ni Jen Miradores, ay ang kakapal ng face value. Sabi ni Joanna, buisit na yan. Sige po, ilabas niyo lang po ang inyong mga saloobin ngayon para ma-recognize natin ang feelings. Mahalaga po yan para ma-manage natin siya and we can think clearer kapag naipaliwanag ko na sa inyo, no? Ano ba yung nangyayari? So yun, no? Pagpatuloy natin ang ating discussion. Medyo marami yata yung na-trigger talaga, no? At kakaunti ang mga
naglalagay ng kanilang mga pagbati. Okay, sige. Mag-hello Sir Vince naman kayo. Hindi niyo ako kaaway ha? Okay, sige. So, ito pong ano natin ay itong titignan niyo rin naman itong PhilHealth contribution table, no? Ang minimum niya ay 10,000 pesos. So, yan yung minimum monthly basic salary at 500 pesos sa 2020, 300 pesos po ngayon yung kanyang uh, uh, monthly contribution dyan, no? At itong 10,000 pesos na to ay hindi naman po magbabago until the year 2025. So pare-pareho pa rin siya. Okay? So, ito ang mga dapat natin na dapat malaman tungkol sa PhilHealth. Ako po ay nag-research para sa inyo ha. In fact, may mga researches, may mga vlogs na rin naman po ako para sa inyo dito tungkol sa PhilHealth. At yun, i-update po natin para mas maliwanagan kayo, ha? Okay, so, ang PhilHealth, ito po ay ang tinatawag na Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. At ang layunin nito ay isiguro ang kalusugan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng social health insurance. So, ano yung ibig sabihin nito, no? Yung ito ay talagang bibigyan tayo ng insurance lahat-lahat ng Pilipino. Lahat ng Pilipino. So whether you are outside of the Philippines or whether you are inside the Philippines, lahat po ay binibigyan ng coverage, no, ng PhilHealth, okay? At ito po ay isang social health insurance, okay? Ibig sabihin, hindi po kumikita ang gobyerno dito. Kung mayroon pong surplus, yan po ay binabudget ulit for next year para magamit natin, no, ng PhilHealth, okay? At hindi ito kumikita tulad ng mga private health insurance corporations. Okay. Tapos ano yung principles niya? Ang principle actually ng PhilHealth ay pagtutulungan para sa kalusugan. Okay. Kasi sa tingin ko, no, ang PhilHealth, ang nangyari ay ang na-focus ay yung pag-increase ng kaniyang premium, pero hindi siya nagbigay ng paliwanag ano ba yung mga improvements na magaganap, ano yung i-expect natin, at ano yung prinsipyo nila, no? Ano yung mga principles nila. So, ang principle po ng pagtutulungan para sa kalusugan ng PhilHealth ay tinutulungan ng mayayaman ang mga mahihirap. Okay. So, ang ibig sabihin dyan ay cross-subsidy. Diba? Makikita ninyo yung mga mas maliliit ang income, mas maliliit ang contribution nila. Pero pare-pareho pa rin tayo ng makukuhang benefit. Yung mga mas may kaya naman ay mas malaki ang kanilang contribution pero pareho pa rin ang kanilang makukuhang benefit. At ganito po ang ating social health insurance dahil hindi po tayo pare-pareho ng antas ng pamumuhay, hindi po tayo pare-pareho ng biyayang natatanggap sa ating mga trabaho. And this is an effort of the government para ma-redistribute ang wealth o ma-redistribute ang benefits na nakukuha from our taxes. Okay. Hindi ba? Ang sabi nga sa Bible din, di ba? The more that you have, the more that is expected from you, no? That you can be more generous by having more. Okay. So, ang isa pang prinsipyo ay tinutulungan ng nakababata ang mga nakatatanda. Okay. Kasi yung mga bata, working age yan usually at mas malaki ang kanilang income, sila ang mas nagbabayad para i-cover yung mga mas matatanda, no? At actually, nako-cover din nila yung mga bata na hindi pa nagko-contribute. Kasi yun pong contribution na binibigay natin sa PhilHealth ay nililikom po yan, no? This is a pooling of risk para lahat tayo ay mabigyan ng coverage. At yung mga mas may kaya sa buhay ay inaatasan na magbigay ng mas malaki dahil mas nakaaangat nga sila sa buhay, di ba? Tinuruan tayo na maging generous. Kaya kailangan ay habang tumataas ang antas ng ating pamumuhay, ay mas tumutulong tayo sa mga mas mahihirap at mas nakatatanda. Tinutulungan din ng mga malulusog ang may karamdaman. Ang ibig sabihin nito kasi, yung mga may karamdaman hindi nakakapagtrabaho, so wala silang source of income.
wala silang pambayad sa PhilHealth contribution. So ano gagawin natin sa kanila? Hahayaan na lang natin silang mamatay? Hindi yun makatao, di ba? Kaya ang mga malulusog at malalakas, nakakapagtrabaho, may contribution na magagawa para sa PhilHealth at yan ay gagamitin ng PhilHealth para matulungan ang mga may karamdaman. Okay. So, yan ang prinsipyo ng PhilHealth. Okay. So, don't get me wrong, hindi ko pinagtatanggol ang PhilHealth. Ang ginagawa ko lang po ay nagpapaliwanag at titignan natin ang both sides ng mga arguments and we will weigh in. Ano ba yung mga pwede pa nating gawin, no? Para ito ay masolusyonan natin. Okay. So, yan yung pagtutulungan sa kalusugan. Tapos, ito pa ang isa na magandang sinasabi ng PhilHealth. Okay? Ang sabi ng PhilHealth ay lahat tayo ay tatanda at magkakasakit. Tama naman, di ba? Sino ba yung hindi tatanda at hindi magkakasakit sa atin? Ay lahat naman ay aabot at aabot dyan, di ba? Kaya ang layunin ng PhilHealth ay ang pag-aambag ng bawat Pilipino sa National Health Insurance Program para sa ikasisiguro ng kalusugan ng lahat. Okay. O di ba? Nababasa natin sa Facebook at tinatanong tayo, ano ba ang naambag mo sa Pilipinas? Ang sinasabi ng PhilHealth ay, this is our way of contributing to national development in relation to health. Kasi sa totoo lang lahat naman po tayo ay lahat naman po tayo ay tatamaan ng pagkakasakit at lahat naman po tayo ay lahat tayo tatanda at mangangailangan tayo ng tulong. So, yan po ay ang isang tinitignan ng PhilHealth na nagkakaroon ng equity sa pag-access ng health insurance. Okay. So, ano ba yung mga benefits, no? So, tignan natin, ano yung mga benefits. So, ang gagawin ko po muna ay pupunta tayo sa benefits, tapos pag-uusapan natin yung premium, and then after that, ikukumpara natin yung premium versus the benefit ng PhilHealth, premium versus benefit ng private insurance companies, premium plus benefit compared sa mga developed countries para po talagang maisa konteksto natin ano yung pinag-uusapan natin, ano? So, ano yung benefits of PhilHealth? Ang benefits ng PhilHealth ay sa bawat taon, may nakalaang 45 days na pagpapa-ospital para sa mga miyembro. Hiwalay pa ito sa 45 na araw para sa lahat ng kanyang qualified dependents. At applicable pa rin ito sa mga OFWs. At siguro tayo naman ay mga Pilipino, tayo extended family. So kahit na yung kasuluk-sulukan mo pong kamag-anak ay covered ng PhilHealth dahil nga dito sa Universal Healthcare Law natin. At ito yung sagot ito kay Sandy, no? Kasi ang sabi ni Sandy kanina, mayroon po ba kaming pakinabang diyan bilang OFW? Magagamit ba namin 'yan dito sa abroad? Okay. So, ang sagot po dyan ay yes, mayroong pakinabang because may reimbursement para sa OFWs, no? Kapag kayo ay na-confine. Isasubmit ang mga documents 180 days maximum after kayo na ma-discharge from hospital at kayo po ay i-reimburse ng PhilHealth. Okay, so malinaw po yan ha. Meron po kayong pakinabang dito bilang mga OFWs. Okay. So, sunod, ito naman yung mga benefit schemes. So, mayroong 4 na benefit schemes ang ating PhilHealth. So, mayroon tayong tinatawag na case rate, Z-benefits, outpatient benefits, at saka primary care benefit. Yung case rate ay bawat karamdaman o operasyon ay may nakatalagang halaga na paghahatian ng ospital at ng doktor. So, yung case rate ay mayroon ng fixed amount per illness na babayaran ng PhilHealth. Tapos ito ay paghahatian ng ospital at ng doktor. Okay? Tapos,
meron din tayong tinatawag na Z-benefits, nakalaan para sa mga malulubhang sakit na nangangailangan ng magastos at mahabang panahon ng pagpapagamot. So katulad ng mga cancer, ikaw ay may kidney transplant, ganyan, nasa Z-benefits yan. At ipapakita natin magkano ang mga ito mamaya, ano? Tapos, mayroon din po itong outpatient benefits, mga laboratory tests, mga pagkuha ng blood pressure, urinary cyst, ganyan. Tapos, primary care benefit, pangunahing pangangalagang pangkalusugan upang mapanatiling malusog at makaiwas sa sakit ang pamilya. So ito yung mga reproductive health natin, libreng condom, pills, 'di ba? Na nakukuha sa rural health units. May mga ano din, mabababang gamot na makukuha at saka libreng gamot sa diabetes at saka sa mga primary healthcare benefit po yan. So, kung titignan natin, yung benefit na nakukuha natin sa PhilHealth, kapag naisakatuparan na ang Universal Healthcare Law, lahat ng sakit ay covered niya. No? From primary hanggang sa kanyang malulubhang karamdaman. So, ito po ang plano ng PhilHealth. Okay. So, isa-isahin natin. Ito yung mga case rates niya. So, pag pulmonya, 15,000. Pulmonya na high risk, 32,000. Stroke infarction, 28,000. Stroke na may pagdurugo, hemorrhagic, 38,000. No? Mga examples lang ito. No? Maternity care package, 6,500. Paglayang 8 clinic, 8,000. Cesarean section, 19,000. Pagtanggal ng appendix, 24,000. Okay. Ito naman yung sa Z benefits natin, no? Coronary artery bypass graft, so 550,000 ang i-cover ng PhilHealth dyan. Tetralogy of fallout, breast cancer, 100,000. Cervical cancer ay 120 to 175,000. Colon cancer hanggang 300,000, rectum cancer hanggang 400,000. So nakikita po natin, no, ang dami pong benefits. Kidney transplant, 600,000 ang i-cover ng PhilHealth dyan. Okay? So ito po ay mga mga examples lang. I'm sure marami pang mga nakalista dyan sa PhilHealth. So ang data po na nakuha ko ay as of 2017, meron pong updated na 2019 sa PhilHealth. So, yan po ay pwede nyo pong tignan at maging reference. Kung makikita ninyo, so ang laki naman pala ng mga makukuha sakaling tayo ay tamaan ng pagkakasakit. Okay? Tapos, pag outpatient naman, no? Ang pag outpatient naman, para sa mga may HIV, 30,000 pesos per year yan. Tapos, para sa mga TB, 4,000, vasectomy, 4,000, malaria treatment, 600 pesos. So, may nakukuha pa rin. Tapos, primary care benefit natin, konsultasyon at eksaminasyon, regular na pagkuha ng presyon ng dugo, pagsusuri ng breast, prostate, cervical cancer, kumpletong pagsusuri ng dugo, urinalysis, fecalysis, ang dami natin siyang makukuha, no? At mga gamot, no? Pwede ring makuha ng libre. Ito yung mga hika o asthma kasama ng nebulizasyon, pagdudumi na may bahagya, ubo, sipon, impeksyon, no? So, yan mga yan. Okay. So, mukhang na-hit natin ng ating highest ever live viewership, no? Meron tayong 1,700 viewers ngayon. On average po ay nasa 200 to 700 lang tayo. So, anyway, welcome po kayo lahat, no? Mukhang talagang gusto ninyo itong topic na ito. Okay. Yan. So, ang sabi nga ni ang sabi ni Risa, maganda yung kanyang observation. Ang sabi niya ay, sobrang willing ko mag-contribute if ikagaganda ng health services sa Pilipinas. Pero pag ganyan, so yun yung challenge actually, no? Kasi ang challenge ay hindi pa natin nakikita talaga na nangyayari yung pagbabago na gusto nating makita in terms of our health, no? Pero we have to start somewhere, okay? At ipapakita natin yan mamaya kung ano ba yung nangyayari. At isa pang magandang provision ng ating provision ng PhilHealth ay meron siyang tinatawag na no balance billing.
Wala nang dapat bayaran pa kung magpapagamot sa pampubliko at piling pribadong pagamutan. So, no balance billing, meaning kapag ikaw ay nagpagamot sa public hospital, wala kang babayaran, 'di ba? Napakaganda nun. Kaya ang goal talaga ay maipataas ang antas ng kalidad ng ating mga pampublikong ospital at clinics para doon pa lang ay safe na ang ating pakiramdam at masulit talaga natin yung binabayad sa PhilHealth, 'di ba? Sa totoo lang, may mga staff nga ako nagsasabi na, "Nako sir, wag tayong pumunta dyan sa public hospital, sa provincial hospital dahil pag pumapasok po dyan, hindi na lumalabas na buhay." Di ba? Ganoon po ang perception ng public health situation natin. At marami po talaga akong mga kaibigang doktor na yaan ang kanilang hinaing kasi talagang kulang na kulang sa sweldo, kulang na kulang sa tao, kulang na kulang sa facilities. Pero ang tanong, kung gusto natin na tumaas ang ating kalidad para sa kalusugan, saan kukunin yung pambayad, di ba? So controversial yan. At mamaya makikita natin ano ba yung mga suggestions ko no, na po pwede pa nating pagkunan aside from premium coming from the direct contributors, no? Libre ang pagpapagamot kung na-confine sa PhilHealth ward o service beds ng pampublikong hospital. Libre din ang serbisyo ng doktor ayon sa patakarang ito, kaya bawal silang maningil sa mga pasyente. Sa pampubliko ito ha, ito yung no balance billing. Ngayon, nilagay ko po dyan ang website no, ng PhilHealth kung gusto nyong makita yung kabuuang benefits. Para bago tayo maubos ng ating paggalit at saka panggagalaiti ay makita natin ano ba yung plano ng PhilHealth para sa atin. Okay? So, ito pong PhilHealth na pagtaas ng ating contribution ay talaga naman po na nakapaloob siya sa batas sa Universal Healthcare Law. At ang layunin nito ay lahat ng Pilipino ay covered at mayroon tayong libreng beds para sa mga basic accommodations. O ibig sabihin po ng basic accommodation ay kapag tayo ay magpapa-ospital at non-air conditioned room ang ating pupuntahan, ay ko-cover po yan ng PhilHealth. Pero kapag nag-above na tayo dun sa basic, for example, na hospital ka, pumunta ka sa private hospital, tapos pumili ka ng pumili ka ng iyong private room na the aircon, may TV. Yun pong above na yan ng basic ay ikaw na po ang magbabayad. Okay? So, yan po yung ating Universal Healthcare Law. At ang PhilHealth ang mag-a-act as National Purchaser of Health Goods and Services. Ano po ang ibig sabihin yan? Kasi po ngayon, ang nangyayari kapag may nagkakasakit, lalong-lalo na no, dito sa Pilipinas, pumipila kay congressman, pumipila kay mayor, kay vice mayor, kay kagawad, kay kapitan, para manghingi ng tulong. Yan po ay maiiwasan na natin dahil kung palalakasin natin ang ating health system, diretso na lang po tayo sa ating mga pampublikong ospital at health facilities at maa-address ang ating needs. Hindi na tayo kailangan magmakaawa pa sa mga politiko natin, di ba? So mas maganda po itong ganitong kalakaran kaysa naman tayo ay nakatali sa mga politiko. Okay, so sino ba ang mga nagbabayad sa PhilHealth? Okay, ito po ang mga direct contributors. Gainfully employed and bound by employer-employee relationship. So, ang mga magbabayad ay kapag ikaw ay empleyado, mayroon kang babayaran pati ang employer mo dito sa Pilipinas. Okay? Tapos, ang overseas Filipino workers ay direct contributors din, practicing professionals, self-earning individuals, at mga kasambahay. Okay. So, baka pakiramdam po kasi ng mga OFWs ay nasi-single out kayo ha. So, lahat po tayo na apektuhan maski yung mga manggagawa dito sa Pilipinas up to the level nga of the kasambahay, di ba? Meron tayong nakita dyan na direct contributor ang ating mga kasambahay. Okay. Sino ang mga exempted sa pagbabayad? Kung ikaw ay persons with disability. Kung ikaw ay may isang person with disability, exempted ka dito, no? At ang gobyerno ang magbabayad para sa iyo.
Kung ikaw naman ay employed na person with disability, ang kumpanya mo ang buong magbabayad ng contribution mo para sa PhilHealth. Sa mga unemployed senior citizens, exempted din kayo. Pero pag kayo ay employed pa, magbabayad pa rin. Retirees with at least 120 contributions, exempted na yan. At yung mga sponsored and indigent members. Yung mga sponsored and indigent members, yan po ay yung mga mahihirap at ang nagbabayad sa kanila ay ang DSWD o ang local government units na nagsasponsor ng pambayad sa kanilang contribution. Okay? So, yan po. Tapos, saan ba nanggagaling ang funding ng PhilHealth? Okay. So, ito na. Ano na tayo, no? Kasi, ang PhilHealth, may iba't iba siyang pinagkukunan ng kaniyang pondo. Unang-una ay sa General Appropriations Act at pangunahing pinanggagalingan nito ay ang ating sin taxes. Okay? Ito yung tax na excise tax na ipinapataw sa sigarilyo, sa alak, no? Yung tax na yan ay nililikom at dinadagdag sa pondo ng PhilHealth. Ang premiums naman na binabayaran ng mga members, katulad natin, no, yung mga direct contributors na nabanggit ko kanina, dyan din sa atin galing yung funding ng PhilHealth. Mga local government units at saka national government, pati na rin ang PAGCOR at saka PCSO. So yan po yung mga pinanggagalingan ng budget ng PhilHealth. Okay. Ito na. Ano yung mga epekto kapag ikaw ay land-based OFW? Kapag hindi ka po seafarer, no, or seaman, ano yung mangyayari sa'yo? So, computed straight based on your monthly salary earnings ang iyong PhilHealth contribution. So, kung ano yung monthly salary mo times 3%, maximum of 60,000 for 2020. Pagdating ng 2025, yan ay maximum of 100,000 pesos na. Okay? So, ito ay dapat babayaran ng buo ng member. Okay? Tapos, ano kasi sa mga dito sa Pilipinas, ang mga employees kahati ng employer sa pagbabayad. Pero kapag ikaw ay OFW, land-based OFW, ikaw ay ang buong magbabayad ng 3%. Okay. So, tapos kailangan mong mag-submit ng iyong financial record para ipakita na ang iyong income ay below 60,000 kasi kapag hindi mo maipapakita yan, ay ang pinakamataas na highest rate ang ipapataw sa'yo. Okay? So, isa yan sa mga controversies. Kasi, syempre, yung mga kontrata, lalong-lalo na yung mga nasa Middle East, di ba? Ang mga kontrata nila ay nakalagay sa Arabic. Ipapatranslate pa nila yan. Tapos, magpa-file pa, no? Para makuha yung mga kontrata na maayos kasi dadaan pa yan sa embahada. Tapos, so ang dami pang mga kailangang gawin, 'di ba? Para sila ay makapagbayad. So, yun yung kailangan talaga nating tignan, no, yung padaliin kung paano ito gagawin. Okay. So bigyan natin ito bigyan natin ng example para makita natin ano yung epekto nito, no, pag ikaw ay land-based OFW. Okay. Kung ikaw ay isang domestic worker abroad at ang salary mo ay 25,000 pesos per month, ano ang magkano ang babayaran mo? So, ito yan. So, 25,000 pesos times 3% ay 750 pesos. 750 pesos times 12 months, 9,000 pesos per year ang iyong babayaran. Okay. Pero, ang required mo po na bayaran ay 2,400 pesos as initial payment. Yung remaining balance na ilan ba yan? 6,600 ba? Or 5,600? Parang 5,600 or 6,600, no? Remaining balance in full after 6 months or pwede mo itong bayaran by installment in the next 2 quarters. Okay? So, yung dati na OFW natin na nagbabayad ng 2,400 per month, no? Ay 2,400 for the whole year, no? Na yan yung required, magiging 9,000 pesos. At kaya ko talaga nare-recognize na wow, gulat na gulat talaga tayo na
grabe, ang taas na ng kailangang bayaran natin para sa PhilHealth, okay? At yan nga po ay talagang malaking malaki talaga siyang adjustment na gagawin natin. Okay? O, kung ikaw naman ay hotel receptionist abroad at ang salary mo ay 60,000 pesos per month. Okay. Magkano naman ang babayaran mo sa PhilHealth? Okay? Sa bagong batas na ito, no? Um, 60,000 pesos times 3% is 1,800 pesos. Okay? Multiply natin yan ng 12 months. So, ang babayaran mo ngayon ay 21,600 pesos. Okay? Tapos, ganun din. Required na initial payment ay 2,400 pesos. At ang remaining balance in full after 6 months, tapos by installment in 2 quarters. Okay? So, yan ang ano naman. Kung ikaw ay isang, for example, hotel receptionist ka, no? Kasi ang nakikita ko talagang average na income ay nasa 60,000 pesos pag ikaw ay hotel receptionist. Okay. Eh, paano naman kapag ikaw ay isang engineer at yung ang engineer ka na ang kinikita mo ay 250,000 pesos per month? So, kung ipa-follow natin yung rule, 250 times 3% ay 7,500 times 12 months, ito ay 90,000 pesos. Wow, napakalaki naman. So, 90,000 pesos ba talaga yung kailangan mong bayaran? Aha, okay. Hindi po, no? Kasi ang maximum nga lang ay 60,000 pesos. So, ang babayaran pa rin ng engineer na ito ay 21,600 kahit na 250,000 pesos pa ang kanyang income. So it will still pay the same since the maximum salary ceiling for 2020 is 60,000 pesos. Actually, dito na nga ako ngayon may mga katanungan, 'di ba? Sabi nga natin, kung mas may kaya ka sa buhay, dapat mas tumutulong ka. Pero pagdating ng 60,000 pesos and above, aba, 21,600 na lahat ang kaating babayaran. So as a percentage of our income ay mas maliit ang binabayaran ng engineer kumpara kay domestic worker, kumpara kay hotel receptionist. So I think dito mayroong opportunity to adjust, no? Kasi ang laki naman na ng 250,000 pesos. Dapat naman talaga sigurong mag-contribute tayo para sa ikabubuti ng ating bansa, no? Para makapagtulungan tayo sa ating gobyerno. Okay. O ito naman para sa employee, employer, and seafarer manning agency, no? So para sa mga employees at employers dito sa Pilipinas at saka seafarers and manning agency dito sa Pilipinas, kalahati po ay ang pinaghahatian po ng equally ito, no? So kung 10,000 pesos below ang monthly basic salary ng ating employee employer ay 150 pesos manggagaling sa employee o kaya sa seafarer at sa employer naman o sa manning agency ay 150 pesos. At ito ay tataas ng tataas hanggang sa lumaki siya no ng ating babayaran, okay? So pareho pa rin naman na 3% ito. Ang naging benefit nga lang ay may employer share, okay? So dito natin titignan, may opportunity na naman dito. Ang tanong ko ay meron kaya tayong pwedeng gawin bilang Philippine government para yung yung employers doon sa ibang bansa, lalong-lalo na sa mga Filipino employees nila na mas mababa ang kita ng 50,000 pesos pababa, pwede kaya silang mag-contribute din? Meron kayang pwedeng magawa ang gobyerno natin para dito, okay? So, yun yung employee-employer. Para naman sa voluntary and sa professionals, dito sa Pilipinas ay pareho po kayo ng mga land-based OFWs. Mga OFWs ha, hindi lang kayo yung naapektuhan nitong straight 3% na yan. Kasi maski ang mga voluntary and professionals ay straight 3% din. So kung ikaw ay abogado, doktor, dentista, nagpa-practice ng iyong sariling profession, ikaw ay magbabayad ng straight 3%. Kung ikaw ay negosyante,
ikaw ay magbabayad din ng straight 3%, no, na self-employed. Okay? So, yaan. Para naman sa mga Filipino dual citizens, okay? Ang fixed rate dito ay 3,600 pesos per year and you can make advance payments up to 2 years. Okay, so maski yung mga kamag-anak ko ha, na dual citizen dyan, yung mama at papa ko, at saka yung mga kapatid ko, magbabayad na kayo ngayon ng 3,600 pesos per year. At para naman sa mga kasambahay, for 2020 ay kapag less than 5,000, 300 lang yung kanilang babayaran. Pero ang employer ang magbabayad nito. Pag 5,000 and above na, ay half-half na ang magbabayad. Okay? Ang maximum para sa mga kasambahay ay hanggang 40,000 pesos. Okay? So, yan yung para sa kasambahay. Tapos yung mga foreigners actually sa Pilipinas, ay mayroon din silang babayaran. Okay, walang ligtas talaga dito, no? Walang nakaligtas sa PhilHealth. Para siyang pandemic. Joke lang. Walang nakaligtas. Yung mga foreigners, retirees dito, at saka yung mga foreigners katulad ng mga foreign workers, mga foreign exchange students, ay required din magbayad ng PhilHealth. At yan ay 15,000 hanggang 17,000 pesos per year. Okay? So, yaan. Okay. So, nakita natin. Oh my God, Sir Vince, no? Ang laki-laki pala talaga ng ating babayaran sa PhilHealth. Okay. So, ang ginawa ko ay i-compare natin itong premium na to sa kinukuha kong private insurance. Okay? Sa private insurance. Dito, sa private insurance, no? So, sa private HMO, okay. Kapag HMO yung pinag-usapan natin, ito ay yung mga nasa preventive healthcare, outpatient na nakukuha natin sa PhilHealth versus sa private, no, na hospital. So, sa akin po ay ang binabayaran ko ay 21,700 pesos per year at ang coverage nito ay hanggang 150,000 pesos lang. Okay, so makikita nyo na yung diferensya ha. Ang mahal-mahal ng private health insurance compared sa PhilHealth. Okay, kasi ang pinaka-maximum na mababayaran natin ngayong taon ay I think nasa 21,000 eh. Nasa 21,600 kasi sa 6,000, 60,000 na monthly basic salary. So halos kapareho lang yan nung HMO. Pero sa HMO, ang covered lang niya ay yung mga outpatient laboratory at napakaliit na emergency, no? Pero sa PhilHealth, yung kabuuan po ang kanyang i-cover. Okay. Dito naman sa dito naman sa private inpatient. Ito po ay ano talaga sa akin, no? Actual na kinote sa akin 'yan. Ang binabayad ko naman po dito ay 22,471 pesos per year. Pero, ang aggregate limit per year ko ay 3 million pesos lang. So, kapag ako ay na-inpatient, hanggang 3 million pesos ay i-cover ng, aking health insurance na inpatient, ang babayaran ko ay 21,000. So, dito pa lang makikita na natin na di hamak na mas malaki at mas malawak ang kino-cover ng PhilHealth kumpara sa private health insurance. Okay? So, yan yung Yan yung nakikita natin na pagkukumpara. Okay. Tapos, ano yung mga sa pagtaas ng ng premium na ito ng PhilHealth? Ano ba yung gusto niyang ma-achieve, no? Magkaroon ng preventive, primary, curative, rehabilitative, and palliative care. Outpatient, including drug and emergency services, at saka mental and dental services. So, ang layunin ng PhilHealth ay eventually maging full service na yung kanyang ibinibigay na benefit sa atin. This is very much similar to the health coverage in developed countries katulad sa Spain, sa Netherlands, sa Norway, sa Singapore, sa Japan, no, na meron sila wala pala sa Singapore, no, sa merong universal healthcare
coverage. Okay? At lahat ng menu na to kapag sa public health ka pumunta, ay maganda ang serbisyo na makukuha mo, no? Naalala ko nga actually si Marlon, no? Si Marlon Gatdula, o isa yan sa mga convincers sa Madrid. Ang kanyang nanay ay nagkaroon ng cancer at nagpa-ospital doon sa Madrid, no? Doon sa Spain. Wala po siyang binayaran dahil ito po ay covered ng kanilang health insurance. Ganon din ang layunin ng PhilHealth. Actually, ako din, no, si Mama at saka si Papa ay Americans na sila, no? At sila ay nagkaroon ng heart surgery doon sa US. At dahil sila ay may magandang health insurance coverage, libre po, no, ang kanilang ibinayad. Ang binayad lang po namin out of the bill na $70,000 ni Mama, I think ay 30 US dollars lang, 'di ba? So, napakaliit. At ito ang gustong maabot ng PhilHealth. So, lilinawin natin ha, yaan ang end goal ng PhilHealth. Gusto niya na magkaroon ng magandang coverage. Pero, ang tanong, nangyayari na ba ngayon? Hindi pa. Okay? Kasi kulang na kulang siya sa pondo, kaya nga siya nagtataas ng kanyang premium. Okay. So, dapat bang itigil ang contribution nyo sa PhilHealth? Of course not. Kasi di hamak na mas malaki ang coverage na ibinibigay ng PhilHealth kumpara sa private health insurance. Tapos, ang hindi po ninyo alam, binabawas muna ang PhilHealth sa bill sa ospital bago magbayad ang private health insurance, no? So dito sa Pilipinas, pag dito ka ng ospital, ibinabawas muna yung PhilHealth, kasi yung natitira, yun yung babayaran ng private health insurance. Okay, so kung ang mangyari dyan ay nagkasakit ka, no? Tapos na-cover pa ng PhilHealth yung karamihan dyan, konti na lang yung i-cover ng private health insurance. At mayroon naman pong reimbursements para sa mga OFWs. So, meron pa rin po tayong pakinabang dyan. So, the same amount na nilalagay sa Z-benefits, sa case rates natin, ay the same amount na ma-enjoy po ng mga OFWs kapag tayo ay nakapag-reimburse na sa PhilHealth. Okay? So, yan po, no? So, redundant ba ang PhilHealth para sa mga OFWs? Kasi, ang isa po sa mga sinasabi ay, meron na po kaming health insurance dito abroad. Bakit nyo pa kami i-charge, no? So, ito po ang paliwanag natin dyan, okay? So, lahat tayo ay Pilipino. So, kahit saang bansa tayo naroon, Pilipino pa rin tayo. At lahat tayo ay mandated na mag-contribute dito sa kaban ng bayan para sa kalusugan. Yan po ang isang napakalinaw na paliwanag dyan. Kasi by virtue of us being Filipinos, it is our responsibility to help the Philippines para sa kanyang health programs. Okay? May reimbursement naman kayo para sa hospital confinement. So, yun pong ibinabayad ninyo ay mayroon pa rin kayong coverage. Covered pa din ang lahat ng kamag-anak ninyo na dati ay cargo nyo lahat pag tumawag at nagkasakit. Okay, so totoo lang, ito po ang isa sa mga pinaka-exciting dyan, no? Kapag nagkatotoo na at na-upgrade na talaga natin ang facilities, na-upgrade na natin ang paggamot, na-upgrade na natin ang health service ng ating PhilHealth, ay hindi na po tatawag sa atin ng ating mga kamag-anak at iiyak-iyakan tayo para tayo ang kanilang gagawing insurance at tayo naman ay kanilang makukuhanan, no? Sa totoo lang, sa pag-aaral namin, malaki ang naipapadala ng mga OFWs para tustusan ang pagkakasakit ng ating mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Think of it this way. If you are to contribute 21,600 pesos maximum for this year. Tapos, maganda ang serbisyo ng PhilHealth. Wala nang tatawag sa iyo, no, na kamag-anak mo para ikaw ay hingan ng tulong, okay? Tapos, yun pong coverage na nakukuha ninyo sa inyong kumpanya diyan o sa gobyerno
ng kinapapalooban ninyong bansa ngayon, ipagpasalamat po ninyo. Kasi hindi po lahat ng mga Pilipino ay nakaka-enjoy niyan dahil nga po tayo ay developing country pa lang eh. Hindi pa tayo nasa mataas na antas, no? At yan yung tinatry natin na maabot. So, kung mayroon na kayong insurance para sa inyong galing sa gobyerno ninyo na kung nasaan kayo ngayon o kaya sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ninyo ngayon, ipagpasalamat ninyo yan. Okay? It's the same thing here in the Philippines. Like for us, in our organization, nagbibigay po kami ng additional health benefits sa mga members namin on top of PhilHealth. And that is not redundant. Okay? So, yun po yan. Tapos, tinatanong din sa akin, bakit? Dahil nga sa maraming nagagalit sa PhilHealth, kailangan siguro magkaroon ng anger management mula sa PhilHealth. Okay, sinagot na po yan yung Universal Healthcare Law. Magkakaroon ng mental illness component under the Universal Healthcare. Kaya yung anger management po natin na nararamdaman ngayon, ay baka po pwedeng makakuha tayo ng services for that. So, yan ang ating i-expect mula sa PhilHealth. Okay. At babalikan ko lang ulit to, pagtutulungan pagtutulungan para sa kalusugan. Yan ang layunin ng PhilHealth. Mayaman sa mahirap, nakababata sa matatanda, ang malulusog sa may karamdaman. Okay. Pero ito ang controversial at issues ko. Ito yung ayaw ko dito sa ginawa ng PhilHealth na to, no? At tutulungan ko po kayo na ayusin natin ito. Isa po ako sa mga magiging proponent at makikipag-lobby sa PhilHealth tungkol dito. Sabi nila, kapag hindi ka nakapagbayad ng iyong premium at ikaw ay qualified na direct contributor, mayroon kang 3% per month na interest on a penalty kapag ikaw ay employer, C-based OFW at saka kasambahay. Tapos 1.5% a month naman kapag ikaw ay professional at land-based migrant worker. Tapos compounded pa ito monthly. 'Di ba? Kung kayo po ay nanonood sa akin, alam nyo na galit ako sa interest. Okay? I don't think this is correct, no? I think what we should do as a nation is to reward good behavior rather than on focusing on penalizing bad behavior. Napaka-vindictive. Ang dapat gawin ay magkaroon ng maliwanag ng malawakang pagpapaliwanag ng benepisyo ng PhilHealth at saka ano yung mga advantages nito at responsibilidad natin kaysa mag-focus sa, kapag ikaw hindi nagbayad, ikaw magbabayad ka ng penalty at saka ng interest. 'Di ba? Hindi siya maganda. So, para sa akin ay hindi ito magandang way para mag-encourage ng pagbabayad para sa PhilHealth. Tapos, compounded monthly pa talaga. Diyos ko, para na itong 5-6, no? Para na itong credit card. Grabe, ang taas ng penalty. So, dapat ito po ay huwag natin siyang gagawin. Okay? Ngayon, magda-dive in ako ng kaunti ha. Ano ba yung mga ways kung paano pa natin na pwedeng ma-improve yung budget ng ating yung budget para sa PhilHealth. Okay. So, ito po yung ating budget para sa gobyerno. So, makikita natin na ang budget natin ay malaki para sa edukasyon. Okay? Susunod ay para sa DPWH o ang pagpapagawa ng mga daan. Susunod ang DILG. Okay? At ito ay yung mga pagpapasweldo sa mga local government units niyan. Tapos sunod ang Department of National Defense, ang ating armas, no? Susunod pa lang ang Department of Health. Okay. So makikita na natin dyan ano yung prioridad ng ating gobyerno. Mukhang ang kalusugan ay hindi siya
nasa top priority. At ngayon ay nararamdaman natin ang kahalagahan ng budget sa kalusugan dahil nasa gitna tayo ng pandemic. Tapos, ginulantang pa talaga tayo ng PhilHealth ng announcement niya, no, ng increase. Pero sa totoo lang, noong 2019 pa ito na na i ano no na i na sa batas. Okay. At kung titignan natin dito, no, yung sa increase, yung DPWH, 25% ang na-increase niya. Dahil po yan sa Build, Build, Build project. No, para sa akin ay hindi naman masama yung Build, Build, Build project. Pero, tama bang mas uunahin natin ang mga daan bago ang kalusugan? Uunahin ba natin ang armas bago ang kalusugan? No? So, yan yung mga tanong na dapat nating tignan. Kaya, kailangan nating magbantay bilang mga Pilipino kung papaano ibinabudget ng ating mga mambabatas ang perang binabayad natin sa kanila, no? Sa ating mga taxes. Okay. Tapos, buti na lang, no, napigilan pa ang DOH budget cut. Kasi sa totoo lang, yung makikita nyo dito, yung 2020 na proposed budget mula sa Office of the President, from 97 billion noong 2019, ay balak po itong ipababa ng 2020 ng Office of the President ng 88 o ng budget of the President ng 88 billion. So, 'di ba? Balak pang ibaba. So, ang ginawa po ay may mga mambabatas po tayo na naglobby at in-exercise nila ang kanilang leadership para hindi ma-budget cut. At ayun, dahil nga po nag-ingay tayo, reklamador kasi, 'di ba? No, nagko-complain at inaano natin, napigilan natin ang DOH budget cut ngayong 2020. So instead na 88 billion, naging 100 billion. Pero kung ikukumpara mo 'yan doon sa ano natin, no, ang increase lang ng Department of Health budget ay 4 billion, samantalang ang DPWH, 25% ang kanyang itinaas. Ang transportation natin, 48%, di ba? So, titignan natin, at aminado naman talagang mahirap mag-budget kasi very limited yan. Pero, baka naman mas magbigyan natin ng prioridad yung kalusugan kumpara sa ibang mga concerns natin. Okay? So, yan, no, ito yung mga nakita natin na nakipaglaban para mapigilan ang pagbabawas ng budget mula sa DOH. Okay. And admittedly, ako po ay one with you na madami pa talagang kailangang i-improve ang Department of Health at ang PhilHealth para mapaganda ang serbisyo nila sa kalusugan, no, para sa ating lahat. Okay. Ngayon, ang national health expenditure natin ay 381 billion pesos noong 2010 at ito ay lumaki sa 684 billion noong 2017. Kung gagamitan po natin yan ng time value of money analysis, 8.72% ang annual increase niyan. So kung gagamitin natin yung 8.72% na annual increase in health expenses for 2020, ang estimated natin na national health expenditure ay 879 billion pesos. Anong ibig sabihin ng 879 billion pesos na yan? Ibig sabihin, yan yung total na gastos natin para sa ating pangkalusugan. At yan ay kung titignan natin, wala pa nga yung 1/4 doon sa kabuuang 4.1 trillion pesos na budget for 2020. Pero ang inilaan lang natin para sa PhilHealth ay 71 billion. So ang layo, no, ng ating i-cover. Kapag gusto natin ng universal healthcare, yung 879 billion pesos na yan ay mako-cover dapat ng ating PhilHealth. Pero 71 billion lang yung kaniyang mako-cover. Noong 2017, ayon sa isang pag-aaral, 55% ang sinushoulder ng pamilya para sa health expenditure at 5% lang mula sa private health insurance companies. Okay? Ang malaki pa rin talaga dito ay ang PhilHealth. Okay? So, makikita na ninyo dyan na
talagang napakalaki ng gap. Okay? And that's the reason why PhilHealth increased its premium. Okay? Pero, is that the only way? Yan yung tanong natin. Kasi syempre, mayroon tayong ambag bilang mga Filipino, bilang mga active citizens, no, bilang mga makabayan, pero mayroon pang mga pwedeng gawin para ma-improve, no? Ano pa ang mga pwedeng gawin? Bigyan ng mas malaking budget ang health, okay? So, yung 71 billion, naku, para sa akin, no, ang minimum nga niyan ay dapat halos magkapantay sila ng ating budget for education. At ako nga ay meron akong ano niyan, no? Ang ano ko diyan talaga dapat ay busog, lusog, and then kabog, no? Yan yung yun yung tinitignan ko, no? Anong ibig kong sabihin doon? Busog meaning kailangan food security muna ang ating i-prioritize, no? Food security. Lusog, health, no? Health ang ating ipa-prioritize din. And then kabog, meaning sabihin matalino, 'di ba? So, education, no? So, food, health, education. I think ito dapat ang mga priorities ng ating gobyerno at hindi ang mga armas, no? So, yun. Pagbayarin ang mga may tax deficiencies natin, di ba? Yung sinasabi nga natin, yung mga Philippine Online Offshore Gaming Organizations, yan, yung meron silang tax deficiency, pagbayarin natin sila. Tapos, yung mga pogo po, Diyos ko, meron pala silang tax holiday, no? Mga tax perks pala yung mga yan. I-tax yung mga yan para meron tayong makuha. At mayroon na pong nakasalang dyan na kapag tinax ang pogo, mayroon tayong about 47 billion pesos na makukuha mula sa kanila. So imagine nyo yan, that is already more than 75% of the current budget of PhilHealth. Okay? Tapos, para sa akin, sa totoo lang, no, yung 3% premium payment sa salary na yan ay dapat hindi nakakap sa 100,000. Para sa akin nga, dapat tumaas pa yan habang tumataas ang income mo. Dahil ikaw ay nabiyayaan, ikaw ay mas may responsibilidad na tumulong at magbigay. So para sa akin, kapag greater than 100,000 yung kinikita mo per month, dapat 3% pa rin ang iyong babayaran, if not more, no? In this way, we are making it more equitable, no? Hindi equal, but equitable. Ang mga mas mayayaman, imagine nyo na lang, ang kinikita ni Lucio Tan, ang kinikita ni Gokong Wei, no? Kung magkano man 'yan, no? O si Chris Aquino, 'di ba? Magkano yung kinikita nila? 3% nun ay ibibigay nila sa PhilHealth, maraming matutulungan 'yan, 'di ba? Pero ang ginawa kasi natin ay hanggang 100,000 pesos, 3%. So ito ay ang nangyayari, napapaboran yung mga mayayaman kaysa sa mga mahihirap. Okay. Tapos, ang isa pa na pwede natin gawin ay makipag-usap tayo sa mga ano natin, no? Magkipag-usap tayo sa mga uh, mambabatas natin na gumawa sila ng batas na kapag ang OFW 50,000 pesos ang and below ang kanilang binabayaran, ang kanilang kinikita, mayroon ding employer or employment agency counterpart, 'di ba? So parang dito sa Pilipinas na yung employers at mga manning agencies ay nagbibigay ng 50% doon sa kabuuan para 1.5 na lang, pwede naman po itong i-lobby at ipagawan ng batas diyan sa mga areas na yan. Kung 50,000 and below ang inyong kinikita. This is an example dyan ay, kunwari sa Hong Kong, mayroong agreement ang Hong Kong at ang Pilipinas na ang minimum na salary ng domestic worker ay ganito. So, mayroong ganun na po pwedeng tayong pakikipag-usap. At yan ay pwede rin nating i-gawing batas at i-lobby natin at makipag-usap tayo sa mga kinauukulan. Okay? Now, i-compare naman natin yung PhilHealth with with other countries. So, sasabi ng iba, dito ka sa Middle East, hindi nga kami nagbabayad ng tax at saka ng tapos diyan kami sa Pilipinas magbabayad, 'di ba? So, ang ano po diyan ay sa Middle East kasi mayaman sila sa oil.
At yung oil na yan, yung oil income na yan, yan yung ginagamit nila for the protection of health ng lahat ng kanilang citizens, pati na rin ang iba pang mga ano nila, no? Iba pang mga pangangailangan nila. Pero tayo walang oil. So, mahirap 'yun na hindi kaya ng gobyerno natin. Tapos, pero sa totoo lang, no, feeling ko nanganganib na rin ang mga Middle East na 'yan kasi bumababa ang presyo ng oil at nagkakaroon ng shift papuntang renewable energy. Kaya po, ang ano natin diyan ay ah, gawin natin, isipin natin na obligasyon natin, responsibilidad nating tumulong sa ating bansang Pilipinas na lagi pa naman yan yung sinasabi natin sa social media, di ba? Na ako ay Pilipino, di ba? Ganyan. Para naman sa mga developed countries, no, libre ang kanilang health, no, health services. Sa Europe, sa Japan, sa South Korea, ganyan, no? Kasi po nga, mataas ang tax rate diyan. At i-consider natin yung 3% na binibigay pinapataw ng PhilHealth sa atin bilang tax pa din. Okay? At ang Pilipinas, bilang siya ay nagsistrive na maging developed country, siya ay tumutulad din sa mga bansang ito para magkaroon ng budget para sa kalusugan. So, ang gusto po talaga natin ay magamit ng tama, walang korupsyon, walang pagnanakaw, walang pandarambong, walang pang-aabuso sa sistema ang mangyari sa PhilHealth para talagang mapakinabangan natin ang bawat sentimong ibinabayad natin dito at ikinakaltas sa atin dito. O, ito pa yung isa na hindi ko rin gusto, no? What if I don't pay the PhilHealth contribution para sa mga OFWs? Ang sabi dito ay, haharangin daw po kayo sa inyong pag-abroad. At kasi lalabas na doon yung inyong ano, no, yung inyong deficiencies sa PhilHealth. Iko-compound pa nila yon monthly ng mga penalties. Kailangan mong bayaran bago kanila payagan na mag-abroad. Para sa akin ay malupit naman po ito masyado, no? So ito yung mga meron tayong kayang gawin para ito ay baguhin, pwede tayong sumulat at ilabas natin ito sa ating mga mambabatas, no? Para ito ay mabago nila. Okay. So, social insurance po ang PhilHealth. Solidarity ang gumagana dito. Pooling of risks. Ibig sabihin, lahat tayo tatamaan, hindi lang natin ito alam kung kailan. At lahat tayo, kapag tinamaan, pare-pareho ng pakinabang. Okay. Not for profit din ang PhilHealth. Hindi po kumikita ang gobyerno dito. Okay? Ang nakukuha ng premium nito ay benefits na makukuha natin. Kaya para sa akin, tangkilikin natin siya dahil we are paying this forward. Ngayon na bata pa tayo, malakas pa tayo, at kumikita pa tayo. No? So, sana ay mas naiintindihan natin itong pinanggagalingan ng PhilHealth. No? At para sa akin, ito lang yung huli kong gustong sabihin sa inyo. Para sa gobyerno, busog, lusog, kabog. Diba? Nakakatuwa ba? Kailangan busog tayo. Sa budget natin mula sa ating gobyerno, dapat talaga food security muna. At yan ay nararamdaman natin ngayong pandemic. No? Lusog, kalusugan muna ang isusunod. Pagkatapos ay kabog, which means ang ating utak edukasyon. So, kung ako po ang masusunod sa gobyerno natin, kung paano ko ibabudget dyan, uunahin ko ang budget para sa pagkain, kalusugan, at dunong. No? Yan po ang ating main message dyan. So para sa akin, nararamdaman ko po ang inyong ang inyong hinaing, ang inyong galit, ang inyong panggagalaiti, 'di ba? Pero maganda po ang plano ng PhilHealth kapag ito ay ipapatupad talaga natin kung ano ang magandang pagpapalakad nito. Okay? So, alam ko na marami pa kayong mga katanungan. Of course, very welcome kayo na mag-comment at itatry po natin yan na sagutin sa mga susunod na araw. Okay? So, ako po si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan.